This is Yes Diaries. Nationwide. Tuloy po kayo sa espesyal na edisyon ng Yes Diaries, ang Halloween Special. Yan ang tamang oras sa buong Pilipinas. Oh. And welcome to the final stretch of Yes Diaries, the Halloween special on our final night. O nga, dahil Friday na. Siya. At para magtuloy-tuloy na tayo, no? Magbasa na agad tayo dito ng spooky story na pinadala muna sa ating Facebook account before we get our caller. Sabi dito, good morning night po, Kuya Chico. Sana po basahin nyo ito. Share ko lang po yung spooky experience ko na naging sanhi ng pagbabago ng pananaw ko sa mga katatakutan. Gabi yon ng Disyembre. Simula na ng simbang gabi. Napakaaliwalas ng kalangitan. Sasalin yung kwento niya. Napakaaliwalas ng kalangitan habang malaki at bilog ang buwan. Rumarime. Ako'y nagmamadali noon dahil baka ako'y mahuli sa misa. Tagalog na Tagalog naman. Basahin ko as is, ha. Sa daan patungo sa simbahan, madadaanan mo ang isang sementeryo at usap-usapan doon sa amin na may kababalaghan na nangyayari doon. Ngunit hindi kailanman ako naniwala. Ako ang tipo ng tao na hindi madaling takutin. Sumakay ako sa aking bisikleta noon para mapabilis ang pagpunta ko. Habang tinatahak ko yung daan na yon, ramdam na ramdam ko ang pag-ihip ng hangin. Ang paggalaw ng mga dahon ng puno at ang pag-aalulong ng mga aso. Papalapit na ako sa sementeryo noon nang may makita ako sa gitna ng daan. Sa malayo, hindi ko matukoy kung ano dahil malaki, ngunit tiyak kong kulay puti. Nang malapit na ako, naaninag ko malapit na ako, naaaninag ko ang
ng isang kabaong na nakaharang sa daan. Naaninag ko ang isang kabaong na nakaharang sa daan. Ngunit pilit kong kinurap ang mata ko kasi baka namamalikmata lang ako. Nung ako'y napakalapit na, hindi ako huminto at sa halip ay binilisan ko ang takbo ko para malagpasan man ang kung ano man ang nakaharang doon. Ngunit nabigo ako bilang huminto ang aking bisikleta nang mabundol ko ang kabaong. Pikit mata akong bumaba sa bisikleta at dahan-dahan kong binuksan ang aking mata. At sa aking pagkagulat ay walang kabaong ang nakaharang. Ngunit nang tignan ko, ang gulong pala ay na-flat. Nang hindi sinasadya ay napalingon ako at nakita ko na sa tapat pala ako ng bunganga ng sementeryo na nahinto. Sa hindi kalayuan ay may nakita akong babaeng nakaputi na naniligo sa gitna ng Camposanto sa sementeryo. Ano yung Camposanto? Ha? Camposanto ay sementeryo. Camposanto sa sementeryo. Sorry, redundant lang yan. Nalimutan ko na sementeryo pala yun at inantay ko ang babae para may makasama ako papunta sa simbahan dahil sa takot. Isang kisap mata ko lang ay nakita ko na ang babae sa unahan ko. Binilisan ko ang paghila sa bisikleta at pilit makisabay sa babae. Ngunit hindi ko siya naabot at pagdating sa isang likuan na patungo na sa simbahan ay bigla na lamang itong naglaho. Binilisan ko pa hanggang sa narating ko ang simbahan at sa aking pagkabigla ay hindi pala na-flat ang gulong ko. Ano ba to? Agad kong nilakang bisikleta ko at nagmamadaling pumasok sa simbahan. Simula noon, naniwala na ako sa mga kababalaghan at nagbago na ang pananaw ko. Salamat po sa pagbasa ng kwentong kababalaghan ko at may God bless you in your program. Jerry Christy Anthony ng Cagayan de Oro sa Mindanao. Ooh. 1:32. Kausapin natin ating caller. Good morning. Good morning po. Hi kuya, anong pangalan mo? Albert po, sir. Si Kuya Albert. Po. Sir ka ng sir dyan, baka gradean kita dyan. Kamusta naman ang buhay-buhay, Kuya Albert? Ayos lang, ito. Asan ka ngayon? Sa work. Ano bang work mo? Parang call center. Parang call center. Maganda yan. Marami pa mga tao dyan? Marami. Oo nga. Bilang ang mga karamihan sa mga nababasa kong mga kwento ay mga ganyan, no? Sa mga trabaho, karamihan yung mga call center. Sige. Huwag mong sabihin ang ikikwento mo may kinalaman dyan sa trabaho. Ay, hindi, wala. Hindi, I mean, yung experience mo nasa trabaho, hindi naman. Hindi, wala. Okay, sige. Oo, kasi taga Santa Rosa Laguna talaga ako. Saan doon? Sa may tumira ako sa may bandang Kanluran. Kanluran, di ba? Yung malapit yan sa Perps?
Perpetual? Oo. Binyan yan eh. Meron kanluran. Hindi, meron kasi kanluran doon, yung mga tambahay may bilyaran doon. Ginuwento lang sa akin, hindi ko alam yan. Tapos? Alam ko bawat bayan may kanluran. Oo. So sa Binyan meron, sa Santa Rosa meron din. Oh, I see. Ayun. Tapos, yung titiran kasi namin, para siyang maayos naman yung lugar, pero may skinita kang dadaanan. Tapos, yung the usual, yung may malaking, may posto sa gitna, tapos, basta ganun. Tapos, nangyari ito, if I'm not mistaken, parang kung hindi ako nagkakamali, 2002 or 2003. Okay. Na. Galing ako sa work noon, ang work ko noon hanggang 12 midnight. Tapos, apat kami magkakasama sa bahay, magkakasama kami sa trabaho. Tapos pag uwi namin, actually yung uniform kasi namin, uniform ko, wash and wear, parang laba ko ngayon, bukas na suot ko rin. So kailangan ko siyang labahan nung gabi na yun. Okay. Nilaban ko siya doon sa may bandang poso. Tapos, saan? Sa may bandang poso. Sa may poso. Okay. Okay, sa poso. Tapos yung poso na yun kasi, may mga puno doon. Siguro mga 2-3 puno. Pagkatapos, so ako na lang itong mag-isa, bali nilalaban ko siya. Okay naman, nung habang naglalaba ako, wala naman ako napapansin. Meron lang isang ilaw, pero malayo dun sa poso. So tapat nung bahay dun sa, malapit sa poso, gano'n. So tapos, nung nagbabanlaw na ako, napansin ko, parang amoy nasusunog na dahon. So, hindi ko siya pinansin kasi akala ko baka lang may nagsisiga. Pero, naisip ko, magto-2 o'clock na, bakit may nagsisiga pa? So, napaka-unusual. Correct. Parang, diba? Nagsisiga naman, umaga lang usually yan. Usually umaga talaga. So, magto-2 o'clock na yun. Tapos, sumunod nun, hindi ko na lang pinansin. Ang sunod ko napansin na lang, may mga usok na. Sabi ko talaga may nagsisika, gantong oras, sabi ko gano'n. Baka naman fog, di ba? Kasi malamig. Hindi. Madaling araw. Feeling ko parang yung time na yun, summer yun parang gano'n. Hindi gano'ng kalamigan. Pagkatapos, yung parang, di ba, pag-uupo ka sa badka, sa tapat ng badka, yung pinaka-front ko na, may mga puno. Okay. So, tumingala ako habang nakaupo. Pag tingala akong ganyan, kasi nahanap ko kung saan ang gagaling yung usok, kung ano yung amoy na nahanap. Ay, yung usok ba nasa paligid o nasa isang area lang, ganyan? Nasa isang area lang na, basta, para siyang basta, hindi ko na masyadong napansin, pero talaga mausok. Pagkatapos pagtingin ko dun sa may mga sa mga dahon-dahon ng puno. Yun, may nakita akong kulay pula, 2. Kulay pula. Oo. Ano yung kulay pula? Alam mo yun, Chico, hindi ko na maintindihan kung mata yung nakita ko or kung ano. Basta may pula ako nakita 2. Sobrang takot ko. Binit ko yung batya kahit punong-puno naman ng tubig. Nabuhat ko. Tumakbo ako pabalik ng bahay. Tapos, ginising ko yung mga kasama ko. Siyempre nagpapahinga na. Sabi ko, may nakita ako dun sa may bandang puno. Sabi ko, tatanong lang ako kung ano yun. Sabi ko, basta parang may mata. Sabi ko, kulay pula. Tapos mausok. Sabi sa akin nung kasama ko, hala ka, baka kapre yun. Gumanon sila. Sabi ko, hindi, yung mga time na yun, Sigo, hindi ako naniniwala sa mga ganon. Parang... ba't ka tumakbo? Ha? Siyempre, nakakatakot. Ikaw ba naman? Akala ko hindi ka naniniwala. Hindi. Ba't ka tumakbo? Hindi ko alam na kapre yun. Yung sinabi lang nila sa akin. Pero nakakatakot lang talaga sa bagay. Diba nakakatakot? Pagkatapos, di kinabukasan ng umaga, tinanong namin yung landlady namin. Kasi parang na-curious lang ako. Tinanong ko sila. Sabi nila sa akin, ano daw yun? Puno daw na akasya yun.
sobrang laki niya. Hindi kasi namin yung napapansin pag umaga eh. Akasha, yun yung nakakatakot na puno eh. Kaya nga, ang laki pala niya. Yan, yung akasha, yan yung may mga baging-baging, di ba? Yan yung mga, Oo. yung mga vines, di ba? Yung basta? Meron. Saka pag tinignan mo talaga pala siya, sobrang laki niya. Tapos, parang alam mo matandang-matanda na yung puno. Tapos, yung nakatira dun sa bahay na malapit dun sa puno, kinuwento din namin. Sabi niya, manghihilot yun. Sabi niya, ano lagay yan, bantayin ng puno. Sabi niya gano'n. Pero hindi niya exactly sinabi na kapre yun. Sinabi niya lang, bantayin ng puno. Bantay na puno ka night shift, gano'n. Oo. Tapos, yun. Tuwing gabi, pag dumadaan kami doon, nakatalikod kami sa puno. Para kami tanga. Buti alam niyo maraking tanga. Alam mo kung wala na, hindi ko alam. Feeling ko, hindi ko alam, baka may kinalaman sa, minsan the more na hinahabol mo o hinahanap mo, lalong wala. Kasi ako, kadalasan, trip ko yan. Punta ako sa mga malalaking puno, no, umaandar yung sasakyan, tapos nagtitingin-tingin ako sa mga puno, tumititig talaga ako. Nag-aantay ako na may makita. Wala. So far naman sa paggaganyan ko, wala talaga, no. Wala talaga. Or hindi ko alam kung may kinalaman ito sa, alam mo, may isang manggagamot kasing, pero teka lang, tapos ka na ba? Okay na. Sabi nung tinanong kasi namin yung manggagamot. Hindi, sinabi nung manggagamot. Ano ang ginawa mo? Ginanon ako. Sabi ko, napatakbo po ako. Sabi ko gano'n. Kana hindi ka tumakbo, binati mo na lang. Binati mo pa? Batiin ko pa. Ganon? Kaya nga, parang magtabi-tabi gano'n. Kasi parang yan. Kasi ako na lang daw naglalaban ng ganong oras doon. Oo nga, in fairness, alas 2. Ba't ka naglalaban ng alas 2? Anong trip mo? Uniform ko nga, nalabang ko. Ay, sige. Mamasok. Sige, sunod, pasama ko yung sa akin. Oo nga, Oo nga. Ayun yung nakakilabot na experience ko. O ako yung mismo naka-experience. Ikaw mag-alala, may experience mo uli yan. Ay, grabe. One of these days. Wala na masyadong puno dito sa Ay, kahit walang puno-puno. Mamaya lang pag nag-CR ka doon, no? Pag sarado mo ng pinto, sasarado ilaw, tapos andun yung pulang mata. Hala. Nasa harapan mo mismo, Brad. Hala. Sa harapan mo mismo. Ay, nako. Ayun nga yung sinasabi ko kanina, no? Hindi ko alam kung may sabi din kasi nung manggagamot na kakilala namin nung minsan minsang hilot ako. Sinabi siya may sinabi talaga siya sa akin na na habang hinihilot-hilot niya yung ulo ko, bigla na lang siya napasabi ng kuto! Hindi. Nung hinihilot niya yung ulo ko, basta weird all of a sudden bigla na lang niyang sinabing malakas daw yung panlaban ko daw, ganun-ganun. Hindi ko masyado naiintindihan. Okay. Kaya tinanong ko kasi, ganun po ba? Kasi pag mga ganyan, hindi ako nakakakita, no? Paminsan-minsan nararamdaman mo na ang awkward, ang weird ng feeling, pero minsan di pa ako nakakita talaga. Ako, sabi naman niya, may mga tao daw talagang ganun, may mga parang malakas yung panlaban nila, kaya hindi sila pinagpapakitaan. Kahit anong pilitong gawin mo, parang ganun yung idea. Pero buti na lang maswerte ako sa bagay na yun. Ikaw, naniniwala ka ba sa usog? Mga balis, ganyan. Usog? Usog? Usog, balis. Oo. Ako, personally, ako naniniwala ako kasi though wala talaga siyang scientific explanation, naniniwala ako kasi hanggang ngayon nauusog ako. Hanggang ngayon nababati ako, nababalis ako. Yun nga in connection dun sa kinikwento ko. Kaya ako hinilot nung si Manang Odette. Kasi nga naniniwala ako na usog ako nung oras na yun. Bigla na ako nang hina, tapos nagsususuka-suka ako doon, ganyan. Ganun. Pagkatapos yun lang, ganyan. Tapos parang wala lang.
parang sobrang sama sa pakiramdam, di ba? Oo, hinang-hina ka talaga, wala eh. Pero pag Niniwala ako doon. Nakalaway sa'yo, parang wala lang. Parang ayoko naman magpalaway, di ba? Kasi pagka nilaway ako, duduraan ko talaga yun. Yung mga naglalaway sa duduraan ko talaga. Hinangay, bisita ako dito, duduraan ko na sana eh. Nabalis mo? Hindi naman masyado. Ay, nako. Wala lang naman. O siya, Albert. Ayun. Happy Halloween sa'yo. Okay. At sana ma-encounter mo ulit yung mapulang mata na yan. Tama na yun. Hindi. Okay pa yan, brad. Yan ang palatandaan ng pagiging isang tunay na Pilipino. Oo, tama. Diba? Saka sana next time, kausapin mo na. Tapos share mo sa amin kung ano napag-usap. Malay mo, may love life na mabuo dyan. Ha? Diba? Sige. Sige. Maraming salamat, Albert. Sige, sir. Thank you. Buhay ka. Toots. Si Albert na Mandaluyong. 144. Yan o, mga bati-bati, mga usog-usog. Oo ba? Hanggang ngayon, usog pa rin. Laki-laki ko na usog pa rin ako. Kakabwisit. Dear Kuya Chico, magandang gabi po. Nais ko lang ibahagi yung kwentong kababalaghan base na rin sa kwento ng mga agent ko na itago na lang natin sa pangalang Jessa dito sa isang center sa Ortigas. Mga agent na to, isa lang yun. Baka mga Jessa to, maraming Jessa, mga 16 sila. 16 silang Jessa. Paano mo kaya sila tatawagin? Hindi yung totoo, no? Paano, no? Jessa 1, no? Kaya apelido na lang, no? Kakalipat lang ng account namin sa isang new building around Ortigas. Hindi namin nakalain na marami kaming mga kababalaghang masasaksihan at mararanasan. Nung una, may bata lang akong nakikita na paroon at parito sa aming production floor. Hindi naman siya masamang elemento, mapaglaro lang. Kapag malapit siya sa isa sa amin na mga kasamahan ko, kapansin-pansin ang pag-iiba ng temperatura sa paligid. Unti-unti ko nararamdaman ang paghalo ng init at lamig sa isang side ng aking katawan hanggang sa pananakit ng batok, animoy nakahawak siya sa akin. Nasanay na din ako sa espiritong batang ito. Sa CR ng girls, sa bagong building namin, every time na papasok ako doon, kakaiba ang aking pakiramdam. Mabigat, parang nauubos yung energy ko. Parang may sakit at lagnat. Nararamdaman ko na mayroong espiritu pero hindi ko siya makita na ikinatatakot ko dahil alam kong masama ito. Sa dalas ko makakita ng mga espiritu, nakasanayan ko na at hindi na ako natatakot ngayon lang. Nararamdaman ko din ang ganitong pakiramdam minsan sa production floor, kaya alam ko kung nasa malapit lang siya. Lumipas ang ilang mga araw, wala nagbago. Pag malapit ang espiritong yon sa isa sa amin, para kaming may sakit at nauubos ang energy. Isang gabi, mag-isa akong nagpunta sa locker room. Wala naman ako naramdaman na kakaiba, kaya nagpatuloy lang ako. Pagkapasok ko, nakarinig ako ng babaeng umiiyak sa lugar kung saan laging namamalagi sila ate at kuya na mula sa maintenance department. Out of curiosity at dahil na rin sa medyo hindi na komportable ang aking pakiramdam sa mga oras na yon, sinilip ko yung lugar kung saan ako nakakarinig ng iyak.
Hindi ko na i-prepare ang sarili ko sa aking nakita. May isang babae na nakaupo sa sahig at nakasandal, duguan, umiiyak. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang dalawang palad. Tumagal ng limang minuto ang pagtitig ko sa kanya. Para akong nawalan ng ulirat sa mga oras na yon. Ang tagal bago ko nakakilos at kumaripas ng takbo papunta sa production floor. Mga ilang oras din bago ko na ikwento sa aking mga kasama ang nakita ko. Bago ko pa maikwento sa mga kasamahan ko, dalawa sa mga kasamahan ko sa floor ay naramdaman din at nakita yung babaeng nakita ko. Yung Bex na kasama naming pagpasok, niya sa CR ng boys, nakita niya sa salamin yung babae. Huwag kang kukurap. Nakita niya yung babae sa salamin, nakalutang at nanlilisik ang tingin sa kanya. May mo sa tabi mo. Inignore niya ito at dali-daling pumunta sa work area. All of a sudden, bigla na lang tumaas yung BP nung Bex at nawalan ng malay. Ang kwento niya nang mahimasmasan siya, pilit na sumasapi sa kanya yung babae at pilit niyang nilalabanan. At yung isang kasamahan ko, pagpasok niya sa locker room para ilagay yung gamit niya, biglang namatay yung pinapakinggan niya sa iPod at parang may kumapit sa may paanan niya na napakalamig. Pagpasok din niya, may narinig siya na parang may sinasakal na babae. Since bagong gawa ang building, may kasabihan yung mga matatanda na may inaalay na babae bago tapusin ang establishment. Nang pinagtagpi-tagpi namin yung lahat ng nararanasan namin, ang naglalaro sa aming isipan yung babaeng inalay sa building na aming pinaglipatan. Sinakal at hinalay bago pinatay. Nagsagawa ng building blessing ang management pero andyan pa din siya. Humihingi ng tulong. Nandyan na siya. Maraming salamat sa pagbasa sa kababalaghan na aming nararanasan. More power po sa inyong programa at sana maikwento nyo ulit kung bakit hindi natutong magbisikleta si Aling Elsie. Nakwento ko na last year to eh, wag na. Kabisado nyo na yan eh. Sa mga nakikinig, no, siguro last year pa, alam niyo na ba yon? Niyo alam kung bakit ang nanay ko po na si Aling Elsie ay hindi po marunong magbike. Hindi ko alam. Hindi talaga siya marunong magbike. Pero nung isang beses, napagkwentuhan namin sa bahay kung bakit nga ba siya hindi marunong magbike. Gusto ko sa kanya manggagaling yung kwento, no? Try natin siyang tawagan. Para mas colored. Mas colored siya magkwento eh. Inanay ko colored magkwento to, no? Tawagan lang natin siya. Kalala naman niya, lulukohin ko siya. Makwento natin.
Sabihin naman yan, bakit? Bakit? Ma, asan ka? Bakit talaga? Asan ka? Asan ka? As usual, nasa bus ulit. Nasa bus ka na naman? Siyempre. Bakit pag tinatawagan kita lagi kang nasa bus? Siyempre. Bakit ganun? Bakit tumawag ka naman? Hindi, wala kasi ma. Ngayon kasi Halloween special nga ako ngayon. So, Ngayon? nagkikwentuhan kami ng mga, alam mo na, ng mga spooky, gano'n. Diyan ba marami bang spooky dyan? Marami dyang spooky? Dito, wala dito spooky. Hindi naman dito eh. Kahit, Basta lang dito, ang lang dito sa doon sila sila ng mga nagbo-bonfire, tapos yung sila nagpapaputok. Yan lang. Tapos yun, ng mga sindi bawat bahay. Yun lang ang dito. wala talagang dito, spooky. Wala dito mga spooky Ma, dito may kababasa lang ako ng storya. Tapos sa dulo nung story niya, gusto niyang ikwento ko daw kung bakit daw hindi ka daw marunong magbisikleta. Dati kasi nakwento ko na kwento mo naman sa amin. Kasi gusto nila, ewan ko ba, may kababasa ko lang ng storya, tapos gusto nilang ikwento ko daw. Marunong naman ako mag-bike. Kaya lang, nagkaroon na nga ako ng pugya dahil nga sa nadisgasya nga ako doon sa nangyari nakita ko talagang aswang. Grupo kami, barkada, syempre. Tapos, mabuti kasama ko si Uncle my friend. Ngayon, nung nagbabike na ako, syempre, sarap dahil nagkambuan. Doon na ako sa kanila. So, gabi kayo nagbabike? Nagbabike ako, pero sila mga nakaupo sa sidewalk kasi... Gabi nga, gabi. Pagod na Gabi yun, syempre, gabi. Tapos, nung medyo nasa unahan ako, siguro, ang layo mula sa atin hanggang dun sa may kila tita, tabing, mayroong biglang may sumulpot na lalaki. Ngayon, nung makita ko, naglalakad siya, kaya lang nakaangat yung paa niya, hindi nakasayad sa kalsada. Sabi ko, ba't ganito ito? Ngayon, inaanon ako dun sa bike. So, anong nangyari, ang ginawa ko, parang inanong ko siya, inambahan ko siya na aanuhin kasi inunahan nga ako dahil nagbabike ako. Bigla siyang lumingon. So, paglingon, natakot ako. Kinilabutan ako. Tapos, nakita din pala ng mga grupo. Sabi nila, eto rin, ate mo, tingnan mo, aswang yung kasukaan niya. Tapos, hindi yun. Ginawa ko, bumaba ako na sa bike dahil natakot na ako. Tapos, biglang nawala na yung aswang. Hindi ko na malaman. Ngayon, ginawa ko, nung nawala na, nagbike ulit ako. Nung pagbike ko, yun na, bigla na parang may tumulak na lang sa akin. Tumilapon ako doon sa gilid ng sidewalk na naiano ko yung kamay ko, na itukod ko. Naitukod ko, ayun, napilayan ako, syempre. Congratulations. Ayun na. Basta nakakita ako, talagang totoo yun, aswang, naglalakad talaga siya, nakaangat ang paa niya sa lupa, hindi siya nakasayad. Pero tao talaga? Tao, gano'n? Tao siya. Kaya lang makikita mo, naglalakad siya, nakaangat yung paa niya. Hindi talaga nakasayad sa lupa. Ngayon, nalaman yung mga gawin niya, alam nila na aswang yun. Kaya sabi nila, ate mo, aswang yun. Yung inambahan ko kasi, siguro sa akin, dahil inambahan ko siya. Tapang mo naman, inaambahan mo yung aswang? Malay ko nga aswang siya. Nung lumingon sa akin na ang sama ng titig, doon ko na lang na halata na aswang siguro aswang to dahil kinilabutan na ako Iba na yung titig sa akin Tapos bigla siyang nawala. Baka may crush lang sa'yo, Ha? Baka may gusto lang sa'yo yun. Wow, Baka fin-friend zone mo. Ano?
Baka fin-friend zone mo siya. Hindi, basta ganun nga yan. Yung ko di kung bakit talagang tapos biglang nawala siya. Nung mawala, bumiyaan ko na, tapos ginawa ko, umano ulit ako sa bike kasi bumaba ako sa bike eh, hinihila ko na lang pabalik. Kaya yung mga grupo, tinitingnan na lang nila ako. Kaso nga lang, nung makita kong wala na siya, sumakay ulit ako sa bike, nag-bike ulit ako. Ayun, pag-bike ko, yun. Siguro ako, ginantihan ako. Parang may nagtulak na lang sa akin at tumilapon ako. Kwento mo na, di ba meron ka pa isang kinikwento sa amin, yung kay Uncle Efren din, yung kayong dalawa lang ata sa bahay, yung nagluluto, ganon? Sino? Si Ate Moneng? Hindi, yung sabi mo yung nagpiprito tapos yung isda. Ano yun, anak? Hindi yun aswang, anak. Duwende talaga yun. Totoong duwende yun. Nakita niyo yung duwende? Naririnig namin yung boses. Kasi ang nangyari, nung nagagalit dun sa yung bali pinsan mo yun, pamangkin ko rin yun na si Eric na sabi namin, pauwiin na nga lang sa Bicol, sa Maynila yun sa bandang yun eh. Tapos sabi namin, pauwiin na lang siya dahil nga masyadong kung salita siya ng salita na yun nga may kinakausap siya. Marintas narinig namin ang boses, matiling talagang duwende. Tapos nung may napiprito ko, tapos kasi ang kumitin andun, inangat talaga yung kawali. Talagang inangat, nakaangat talaga sa kalan. Sabi, pa yung kawali, nakaangat to. Tapos, lumulutang yung kawali? Nakaangat talaga sa kalan. Sa apoy talagang hindi, talagang nakaangat siya. Hindi namin siya nakikita ang inangat niya, pero nakaangat talaga siya. Ilang taong kayo niyan, ni Uncle Efren? Ha? Ilang taon kayo niyan? Anak ko nun. Mga high school ako nun. Mga high school. Siguro mga lang ako noon. Mga first year high school. Tapos yun, nakaangat. Tapos yung mga bato, pinagulong dun sa agdanan. Sa yun sa New York Street, sa Cubao. Bali, pinagulong niya yung bato. Makita mo yung bato, naggugulungan dun sa sa sahig, sa agdanan. Dito tumakbo kami ng friend. Kahit pa na yung kawali nakaangat. Pagbalik namin, yung may kasama na kami, nakababa na yung kalan. Patay na yung kalan. Pero yung kawali, nakababa na dun sa wala na dun sa kalan. Tapos sabi ng talagang may duwende. Hindi naman nakakatakot yun dahil duwende yun eh. Saan ka mas natatakot sa duwende o ang mawalay sa piling ng tatay ko? O siyempre, takot ako may walay sa piling ng papa mo, siyempre. Kailan kayo huli nag-kiss? Kailan kayo huli nag-kiss? Kailan kami din nag-kiss? Araw-araw na nag-kiss kami. Ano ba yan? Mamaya lang pagdating ko, kikis siya. Pag alis ko, kikis siya. Ano yun, anak? Hindi ka ba nakikiliti dun sa bigote niya? Di ba may bigote si Papa? Meron. Parang paintbrush. Hindi. Ikaw, pinagluloko mo ko Hindi. Kulit mo talaga. Hindi kaya. Nagkikwentuhan nga nakakatakot eh. Sige na nga. Wala hindi nga nakakatakot yung yung kwento ko. Sige na. Ba't yung kapatid ko nakakatakot? Ano? Wala. Sabi ko si Ipika ako, ang cute. Sino si Ipe? Talagang cute yun. Mas cute pa yun sa'yo. Sige na nga. Mag-ingat ka na dyan. Sige na. Bye. Okay, salamat. Huwag ka mag 1, 2, 3 dyan, ma. Iba dyan. Huliin ka dyan. Pinabana ng nanay ko. Si Aling Elsie po yun. Kwento naman kung ano-ano. Ay, nako. Sabi, siguro na ihina sa salawal yung katabi ni Aling Elsie sa bus. Kwento pa more. Hindi mo siya naiintindihan ng mga katabi niya doon. Mga Irish. Ireland, no?
Ang lugar na pinagbulan ng Westlife. Westlife. Sabi ni Mark Anthony, Chico, Aling Elsie is the best dahil hindi ka nakapag-side comment. It's so very spooky. Sabi ni John Ray, colored nga magkwento. Si Tita Elsie, wow, kung makatita ka. Makatita. Sabi ni Geisel, confirm, now I know kung ba't ka ganyan kadaldal, Kuya Check. Bakit? Wala, no? Checo, baka lumagpas sa bababaan si Aling Elsie. Di maglalakad siya. Di lumakad siya. Ginusto niya yun eh. Di ko naman siya inaano eh. Nagkikwento lang siya eh. Biruin mo, ang spooky na part doon, oras-oras sila nagkikiss ng tatay ko. Ano ba yan? Oras-oras, parang orasan, no? Oh, 12 na, ano? 12 na pa, kiss na. Ano kaya, no? Kahit naliligo yung tatay ko, no? Pagsapit, oh, 1 na, pa! Buksan mo to! Kiss na! Ay, nako naman. Oh, nalaman nyo na ha, sa Ireland wala daw spooky doon. Sabi ng nanay ko siyempre naniniwala ako doon. Walang spooky dito, sabi niya ganun. Nagbo-bonfire lang daw sila. Nagbo-bonfire lang daw sila at nagluluto ng marshmallow. Ay. Sabi dito, saan ba pumupunta si Aling Elsie? Ba't palagi siya nakabas? Oo nga, noon. Nare-realize mo, every time natatawagan ko siya, lagi siya nasa bus. At ang sagot niya, as usual, nasa bus. Hindi ko alam to, nanay ko. Si Dora siguro talaga to. Feeling ko talaga siya to si Dora. Lakwatsa. Gusto ko marinig ulit yung sound effect na tumatawa tas parang nakalunok ng ewan. Ito. Diba no? Okay na sana eh. Sa dulo meron pa eh. Ito talaga yung the best dyan. Diba no? Napakabastos ng mumu. Close ba kami? Close ba tayo ha? Ay. Sabi ni Marivic, araw-araw yung kiss, PBB teens. Wala kayo sa nanay ko. Nag-kiss sila oras-oras. Samantalang kayo, 1 taon na kayo, di pa kayo nagkikiss. Oh, kawawa naman siya. Habulin ng halik si Aling Elsie. Sabi dito. Sabi ni Rob o Rab to. Kakatakot po dito, ako lang mag-isa. Hindi ka mag-isa. Merong nasa ilalim ng kama mo. Halika, Bok.
Walisin mo na kasi. Diba usually naman yung ilalim ng kamasus, nililinis nyo ba yan? Mga plastic. Kung ano lang yun nandun sa gilid, yun lang nililinis nyo. Sabi, ang bully ni Aling Elsie sa aswang. Diba akalain mo ang tapang na nanay ko? Aambaan daw niya yung aswang. Nakakita lang ng taong lumulutang, aswang na agad. Malay mo naman. Diba? Malay mo magician yun, diba? Lumulutang, aambaan daw niya, no? Pero biruin mo, no? Na ikaw nakakita na lumulutang, may galit ka bang mararamdaman? No? May pag-amba ka pang diba, aambaan daw niya ng siguro sampal o suntok kung ano man. Yung nanay ko nagipag-away dati yun. Gangster yan dati. Aambaan, lumingon daw sa kanya, di natakot ka ngayon. Diba? Yun yung nanay ko. Sabi din nila, mga weak, mga pinsan ko, tulog na lahat. Dalawa na lang kami, nakikinig sa'yo, weak sila. Ako ay nantok na eh. Nantok na ako. Mas okay pa kwento ni Nanay Elsie, sabi dito. Sabi ni Marlon, ano bang trip ni Aling Elsie? Bakit lagi siya nasa bus ng alanganing oras? Matanong lang, spooky kasi. Ano ka ba? Sa Ireland, kung ano yung oras natin, late sila ng 8 hours. So 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alas 6 pa lang ng umaga, tayo ng gabi doon. 6:10 ng gabi. Yan ang oras sa kanila. O, diba? Chico, wag ka na magpigil ng ihi mo. Hindi ako nagpipigil ng ihi. Yung mga nandito nagpipigil ng ihi. Wala ba na ihi sa inyo? Meron, nararamdaman ko eh. May nauutot lang. Magkamatayan na. Sino yan? Tayo-tayo lang nandito, Brad. Walang exhaust fan. Pag may nangamoy, tayo-tayo uubos niyan, ha? Hindi ako willing mag-ano niyan. Sino ba, ikaw? Eto yung nag-request ng pare, mahal mo raw ako. Tas, ikaw eh. Ano kinain mo kanina? Ha? Hindi, ano yung pinakahuli mong kinain? Hindi po ako. Naamoy namin kare-kare eh. Baka pagbabat mo ng brief mo may kare-kare. Yak. Diri. Sige na, umihi na kayo. Pero alam nyo ba? Meron daw dito sa CR ng babae. Daw. Tsaka doon sa love. Merong dating kwento. Kwento ko na sa inyo. Tanong nyo kay Nicole Yala. Merong may hindi ko lang kung may picture or basta hindi ko lang kung picture yan or video. Wala, hindi siguro video. Pero yung may instance na habang si Nicole Yala ay nagsasalita, no, nag-a-adlib on air, bigla daw yung buhok niya, yung parang may nag-angat ng buhok niya sa gilid. Ganoon, yung parang 'di ba pag may lobo ganyan, tapos kinis-keso yung static, 'di ba? Umaangat ganoon. So bigla daw may ganung factor. Ewan ko, tanong niyo, hindi ko alam yung buong kwento. Ayoko nang tawagan, alas 2 na eh. Ay, nako. Tsaka dun, no? Doon, meron dun. In fairness dito sa yes, wala. Natutulog nga ako rito, wala naman. Kuya, alam niyo po ba yung story ng San Juanico Bridge? Spooky din po yun eh. Ang alam ko lang dyan, tumalasik laway ko. Napunta sa screen.
Di ko alam, pero may mga kwento-kwento, no? Ang San Juanico Bridge ay nagdudugtong sa Samar at sa Leyte. At mahaba yun. Now, may mga sabi-sabi, no? May mga paniniwala na kapag first time mo daw na pupunta, no? Doon, may kung ano daw na nagliligaw sa inyo. Hindi ko alam kung may kinalaman doon o nagkataon lang. Pero nung unang beses kaming umuwi, kaming pamilya, no, ng Leyte, at dadaanan namin ng San Juanico Bridge, ano siya, daytime naman siya. Hindi namin matunton-tunton. Para kami mga tanga lahat. Hindi namin matunton yung San Juanico Bridge. Siguro dalawa yata o tatlo yung kasama namin doon sa sasakyan na taga doon sa uuwian namin. Doon matagal na dahil hindi nakakauwi. Pero, di ba, kung doon ka, lumaki at nakailang balik ka na doon, imposibleng hindi mo na alam eh. Alam mo kung dito liliko doon. So, sila yung nag-guide. At hindi kami nakarating sa San Juanico Bridge. Parang inahabot yata, nag-away-away na kami doon. At yun yata yung goal, no? Mainis kami lahat. Narating din naman namin, pero nakarating muna yata kami ng Eastern Samar, ganyan. Kung saan sa kami nakarating. At ilang beses kaming nabutasan ng gulong. Bad trip moments yung mga ganyan. Sabi ni Maureen, Kuya Checo, ano ginagawa ni Aling Elsie sa Ireland? Papapicture sa Westlife. Idol niya. Ano ba, nagtatrabaho siya doon? Sabi ni Tina sa ano to? Kilkenny. Saan yan? Sa Ireland, may spooky doon. Talaga, baka ibang spooky yun. Spooky. Ano ba meron sa spooky? Ba't tumatawa kayo? Nakakita na ba kayo? Nakakita na ba kayo ng spooky? Ikaw, kailan mo na huli nakita yung spooky? Meron dito. 2:16 na, hoy. Naroon tayong oras. Ayoko na magbasa. Nakakatakot. O sige, last na nga to ha. O sige, last na to. Bago natin patiin tong mga... Naku, kadadami naman. Sabi niya, Kuya Checo, ang kwento ko, yung nasa Davao City pa kami. At that time, lagi kong kasama lolo ko sa mga lakad niya. One night, he has to go and visit his friend in the hospital. A community hospital in Davao. They had a long, serious talk. Medyo madrama nga eh. Kasi mamamatay na friend ni Lolo. Then Lolo has to go out. Lolo has to go outside to look for a sari-sari store to get some merienda. Sasali. I went with him and it was already 2:00 in the morning. From afar, napansin ko na may babae and lalaki na papalapit sa amin. Nagtanong sila ng direction kasi hinahanap nila anak nila dahil nawawala daw. Napansin ko na makaluma ang clothing nila and saka medyo may nangangamoy naman. Babanggitin ko sana sa tindera yung naaamoy ko pero biglang nawala yung tindera sa tindahan. Wow. So maya-maya lang ay umalis na yung couple. Habang papalayo sila, napansin namin ni Lolo na parang ang smooth and mabilis yung lakad nila. Nag-flashlight si Lolo towards them and sa gulat naming nakalutang silang dalawa.
At nakatingin sa amin ni Lolo, silang dalawa na umiiyak at papalayo sa amin hanggang sa nawala na. Sa takot namin, napasigaw at napamura si Lolo. Sabihin mo, bad yun? Lolo, bad yun? Lumabas si tindera sa pinagtataguan niya. Sabi niya, sa tuwing may baguhan na bumibili sa kanya, ay lumalabas yung dalawang multo na yun. Nagtatago na lang daw siya kapag nakakaramdam siya na magpapakita yung dalawa. Ang history pala nila ay nung bago pa lang yung hospital ay nagpa-admit yung mag-asawa kasama ang anak nila at namatay ang bata dito. Namatay sa sama ng loob ang mag-asawa at nagpakamatay sila. Ang doktor kasi hindi inasikaso ang anak nila dahil wala silang pera noong mga oras na yon. Kawawa naman pala ang history ng mag-asawa. This is coming from Vinoli of Seattle, Washington. Wow, social in Seattle. Seattle, Washington. Ang totoo niyan, imbis na matakot ako, ito na naman ako sa realization ito ang mas nakakatakot talaga, di ba? Yung realization ng buhay na sa Pilipinas, ang hirap maging mahirap, di ba? Ang hirap maging mahirap, lalo na kung nangangailangan ka ng atensyong medikal, di ba? Hindi asikasuhin, hindi ko, alam mo, minsan may mga palabas din na ganyan. Parang anong kaya, totoo ba yan? Sa totoong buhay may ganyan pala? May ganyan din ba? At may mga kwento na oo nga, agaw buhay na hindi ka pa, kesyo may, di ba, may pila, samantalang yung pila ng mga nag-aantay lang ng doktor na, di ba? Parang kung agaw buhay na at yung ibang mga doktor, pwede naman sigurong balikan na lang nila, di ba? Ako. Hindi ko alam. Pero yung itsura ko kanina, mukha lang akong gusgusin. Yung kanina, yung itsura ko dun sa Halloween costume party namin. Habang naglalakad ako, diring-diri yung mga tao dito sa amin. Mukha lang ako may longganisa sa mukha. Oo nga. Spooky. Sana ba yan? Nakita niyo ba yung itsura ko kanina? Saan niyo nakita? Ito, papakita ko sa inyo. Tcharan! Oh, di ba? Oh, cute. Gwapo, di ba? Mukha lang akong skinless longganisa. Ay, nako. Anyway, Highway, congratulations. Ang nanalo kanina ay si Shai Tisay at si Ritzard. Kasi partner sila. Paano di mananalo? Kumain ba naman ng uod? Hindi ko gusto niya yung uod na medyo mahabang puti. Hindi naman siya magot, di ba? Kung hindi ko kaya yung magot pag laki langaw yun eh. Ha? Yung cultured na nabibili yun eh sa mga pet shop. Yung pinapakain usually sa isda siguro or hindi ko alam. Kinain. Hindi ko kinain niya hindi ko alam, basta sinubo niya yung hindi ko kaya yun. O edi nanalo siya sa ngalan ng salapi. Kumain ng uod no. Next time alam ko nakakain akong kangaroo no. Tinidurin ko pa yung kangaroo. Tignan ko lang kung hindi ako manalo dito. Sabi si Papa Jack, ano po costume kanina? Hindi yan sumasali sa mga ganyan. Alam nyo naman, pag may edad na. Hindi na sumasali. Huwag na kayo maingay, spooky.
Spooky. Checo, pa-post naman ng picture mo na may longganisa. Gusto mo makita yung longganisa ko? Yak. Gustos na ito. 2:23. Yan ang oras sa buong Pilipinas. At sumainyo ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Mga bagay na bumulabog sa inyong imahinasyon. At mga pangyayaring nagpatindig sa inyong balahibo. Ito ang Yes Diaries, the Halloween Special. Yun lang. yun lang. Ay nako. Dahil 2:24 na. Dahil 2:24 na. It's Wacky Time! On Chico Loco! Itong mga to, nagsusumbong pa. Hindi na lang sarilinin. Nagsusumbong pa kay Papa Jack. Samahan ko pa kayo eh. Gusto nyo? 2:25 ang oras. Para sa It's Bati Time, i-hashtag nyo lang ha. YD Halloween Special, okay? Alam nyo na yan. Hashtag YD Halloween Special. Sa mga hindi alam kung ano spelling ng Halloween, search nyo na lang. Kaya nyo na yan. Ang dami-dami na ito. Tignan natin ha. Hi Kuya Chikong Pogi. Pabati naman sina Cristina Villaflor, Mary Claire Monzales, Raniel Gamboa, Ivan Emanuel Gacho, G2-2 ng University of Makati. Mga taga-Yumak. Hello po sa mga taga-Yumak. Hindi nyo pa rin ba pinapakinggan yung ano ko? Yung aking suggestion, no? Pwede naman Makati University, no? MACU. Di ba maganda kaya? Pero in fairness, nung una ko nakita yung Yumak na yan, feeling ko, ang ganda naman nito, sabi ko kay Papa Jack. Kasi Papa Jack kasama ko, ang ganda naman yan, Papa Jack. Ano yan? Akala ko private, di daw, sa Makati. Ang galing na eh. Ganon kayo sa Makati, ang galing-galing niya. May weird na papasok-pasok. Mr. and Mrs. Little and Teen Red Cross Youth 2014 candidates ng Makati branch. Salamat, Monarch. Hello po sa inyo. Hello sa mga architecture students, especially sa Archi 2C ng DHVTSU. Haba naman. Sa mga Mongol ba to? Ano yung lapis? Mongol? Hindi yung tinuloy. Na hindi nakasama sina Jonald, Mark, Zandro. Mamatay kayo sa inggit. Nakita na namin si Chikong bago. Binura po niya, nakalagay taba talaga. Tapos binura niya, tapos bago nilagay. Sino to? Suntukin ko kay mamaya. Si Lemuel Kurt, Al Christian, Jomo Kun. O Kan ba yan? Kun? Abati po kina Steph Viloria, chemistry major mula PNU. Binabati ni MJ. Kuya Jess ng Marilet Bakery. Sa sexy kong GF na si Rachel Grace mula PNU. Binabati na ni Jason. Abati po kay Sofia Grace ng Montalban Rizal. This is coming from Charles Macho. Wow. Jeffrey James Bautista and Lucky Caligia. Physics majors ng PNU.
Sabi ni Jerry? Ano? Ha? Jerem? Ano? Kung ano man niya, kung sino man siya. Hi, Chico. Abati naman ang mga pinsan ko na sina Christian Bumatay, Joanna Bumatay, Mel J. Almohano, mga friends ko na sina Paul Romel, Lizelle, Dave, Jana, wala na apelido, hamo na. At ang mga G8 Malaysia, Apilado at Barcenas family. Thanks po, sabi ni Lay Aling. Masaya yung mga apelido. Si Annie de la Cruz, para sa nanay ko. Ano to? Ma, kila John ako matutulog. Uwi ako bukas. Sorry sa pag-aalala. Sus! Nyari ka pa dyan. Pabati po sila mama at papa na nakikinig sa bahay at ang ate ko na zombie na po kakachat sa boyfriend niya. Sabi ni Ellen Joy Luz. Saya mo na ganun talaga ang mga ate kapag in love. Joe Valdez, pabati, advance happy birthday kay Jamie ba to? Jaime Parafina. At yung nanay ko na nag-aalala pati sa kuya kong bago. Pakibati po ang Yumang family, including Ati Dolly and Kuya Edwin, pati na sa Viral Zone Internet Cafe. Hi kina Jao Non, Tay, Dada, Si, Nam, Grace. Hi Ate Ange at sa lahat ng tropang walang kupas with Alec, Bon or Ban, Jang, Nino, Rusky, Paulo. Hi Berting, mainggit ka sa mukha namin ni Mel. Sabi ni Ronel Teodoro. Ang dami. Binabati ko po si Ate Jessica, dating Ginoo na paalis na next week. Ate Jessica, dating Ginoo? Ano apelido niya to? Si Abigail. Nahihirapan ako. Olivares na nainggit na pumunta dito. Si Ian Rombawa, Earl Rhea, Juneze, Brian, Kat at Rap na napapayaman na. Si Miguel, matulog ka na. Kasi naman, mas malaki pa yung kulangot ko sa sulat. Pakibati po kay mama na tulog na. Huwag natin patiin. At kapatid ko, Royme Damiano at sa I Love Chico Loco Group, kila Randall, Beverlyn, Mikay at Joshua. I love you all, sabi ni Mel. Si Mel Damiano. Chico, babati naman. Hi to all Bosconian dyan sa Alabang at sa Diamond Rent a Car. OJT, hello sa inyo. Dayan Silvestre ng Las Piñas. Pabati po. Hello to Nazarita family and Honrado and Permejo family. Hello po sa inyo lahat. Pabati, greet mo naman ang GC na Simple But Rock. Kuya Aya, Ate Yan, Kim, ano to? Kim Huel at Ate Lane. Yan, si Joe daw. Sabi ni Paul. Favor po, please kindly greet the following person. Super pogi kong tatay, Ronel. Gwapo kong kuya. Sumisip-sip to, Ron Josh. Cutest friends, Vivienne and Marie of Barracks, Caloocan City. Thank you very much and more power. Sabi ni Ronelyn Joy Trinidad. Yan na. Sa kalagitnaan na ako. Susali nakaprint. Magkano pa print dos? Tres.
Pabati sa lahat ng bumubuo ng Chico Locoys. Happy 19th birthday kay Brad Joanne Oli. I love you from Chico Locoys. Pinapasabi niya sa'yo, Monarch, I love you. Wish niya sana kantahan mo siya and sabihin sa kanya na I love you to. Hindi ko gagawin. No. Creator. 5-man admins. Jeremiah ang aming hari. Toots, miss ka na namin lahat. Please balik ka na. JC, miss na namin kayo ng bets mo. Joanna. Berlin, na love si Luta. Elmar aka Lalapots. Mebel, ingat ka dyan sa Singapore. Lane, lasing lagi yan. Sino to? Lasing ka lagi? Kaya pala may lunal ka dyan sa manginginom pala ibig sabihin niya. Margaret, maganda atin yan. Hi Joyce. Bastos to, hindi pa sinabing maganda yan, no? Maganda atin yan. Ronel, ay ang taba niyan, mataba pa sa'yo Kuya Chico. Kimuel, hari ng Kiddie Club. Joanne, happy birthday ulit. Jerry, Mang Jerry, ang pantasa ng lahat ng gwapo na macho pa. Sino to? Ay, nako. Rexy, Susie, Melly, Annalyn, Albert, Jella, Yumi, Patrick, Diane, Ellen, Via, Aaron, Micaela, Joey, Royce, Ann, Luis, Gerald, Analu, Rowena, Ann Claire, Akio, Meds, Maricar, Lenlen, Emil, Jenny, Bricks, Aren, MJ, Lalo Dayo, Karen, Sherry May, Camille, Juliet, Normita, Yuri, Crystalline, Heini Rose, Annalyn, Maris, Maria Jerin, Ezra Marie, Donalyn, Mel, Sachi, Lance, Paul, Alvin. Thank you, Monarch. We love you. Napagod ako doon. Tapon niya yan. Mahal na Monarch, pag-greet po. Mindoro family at batch 2006 ng Amadeo National High School. Pabati galing kay Mark Joseph Mindoro. Pati nasa mga Chico Locoys group at kay Josa Vicencio. Sabi ni Bricks. Pabati, Hazel Dayday. Ang dami pa pala. JM Christine Perida. Hello, Grace City Church at Andres Bonifacio Integrated School, especially 9 Platinum. Lexi Escarta. Hello sa Diyosa ng Abyss, Princess Jade and grade 9 Uranium, sabi ni Lexi. Clarence Brian Pedro Ralph Andre Delen. Binabati ko yung Pedro family. Binabati ko rin si Bartco Elvin Madriano, best friend kong si James Andrew Pequeña at si Kuyang taxi driver para pay mo si JR Ore ng Ken Taxi. Uy, hello po sa lahat ng mga driver, no? Alvin Deo Carreza, tama ba? Ng Mandaluyong City. Binabati ate ko si Charmaine, anak nitong si Natnat at asawa niya si EJ. Mama and Deo Carreza family. JJ Balmeo, Christine Dulaca, Andrea Orbiso, and the rest of 9 Platinum. Tama ba? And all Abyssians. Advisor Loretta Flores. Hello po. Good morning. Happy listening. Hashtag walang forever. Ate Kim, Ate Prey, Laika, Clay, Leia, Cristel, Dudtin, Elaine, Geneva, Hannah. Yes, Sam break na. Thank you. Ditches, Kevin, Harris, Lara, Jade, Lloyd, Kimi, Arlie, Love, Novi. Salamat, Ditches. Mga Ditches, you're such a ditch. You ditches. Salamat sa napakasayang advance birthday celebration.
Kahit naiwan kaluluwa ko sa Frisbee. I love you guys. Oo nga, Star Frisbee, no? Hindi ko pa talaga nasasakyan yan. Masaya. The best. Baka kasi pag sumakay hindi magsara eh. Di ba ikiklik yun? Ikiklik yun, di ba? Para mabasag yung ribs ko dun. Pabati po kay Rafael Luna and Novi Pinlac na taga Marikina. Advance happy birthday, guys. Starverse, tama ba? Starverse Opportunistic Clan founded by Angelo Domingo High. Sabi niya. 239. Pakibati po si Janet Ramos, BS Accountancy ng New Era University. Mahal na mahal ko po siya. At sa pinsa kong si Honey Claire Thomas, ingat ka palagi. Sabi ni Lloyd Thomas. Pakibati po si Christine Sales ng happy birthday. Pakibati na rin po ang buong De La Cruz family sa San Rafael, Bulacan. Sabi ni Harris De La Cruz ng New Era University. And lastly, happy 59 months sa ating Han, Mami Tabatsoy Aning. Mahal na mahal kita. Ayoko nang magdrama. Basta mahal na mahal kita. Roslyn Lasquete Catilo. Sabi ni John Carlo de la Rea Dizon. Hiningal ako sa mga pagbati niya. 2:40 ang oras. Dahil lang dami ng bati nila, binabati ko mga hindi mababati. Yes! Ganon talaga ang buhay. Ganon ang buhay. Utakan lang yan. Ang dami natin. Napagod na ako. Natuyo na yung labi ko dito. Hay nako, maraming salamat po sa lahat ng nagtyaga makinig sa 3-day special, no, ng Yes Diaries. Ang Yes Diaries, the Halloween special. We shall do this again next year, no? Pag mga Halloween season na, no? So, maraming salamat at naitawid natin ito. Wala man ako naging special guests. Let's see, no? If we could work on that maybe next year, no? Basta, or may bago, no? Ano man mapagplanuhan natin yun. At sana, sa mga dadalaw, no, sa sementeryo, no, sa mga mahal sa buhay, sana pumunta kayo doon para para dumalaw talaga, no? Para alalahanin sila at hindi para maglaseng, ganyan, no? Tapos mag-aamok, no? Okay, kasi okay lang mag-inom eh. Sige, mag-inom ka, pero yung iba nag-aamok, no? Kala mo, ang sarap ipasok sa nicho, no? Sana ganyan, no? Pag ako yung namamahala dun sa sementeryo, lahat ng mga nag-aamok, ipapasok ko sa nicho talaga. Papasok ko sa nicho, tapos papalitadahan na yun. Diyan ka na, ha? Lul ka. Ganon. Ay, nako. Dami-daming tao dito. Dami-dami nila. Oh, ha? Gaya na nakagawian. As I point your face, you shout your name. Hindi pwedeng say, ha? Kailangan shout, okay? Ready? Onel! Mel! Alvin! Lexi! Yomo! Shout! Ano? Kurt! Jan! Alvin! Clarence! Jay! Dobby! Kevin! Mari! Jit! JC! Harris! Lloyd! Timmy! Lexi! Bale! Dian! Jerry! Paul! Game! Patrick! And can you please make some noise? Come on! Woo! Maraming salamat sa inyo lahat. Punong-puno kami dito, no? Piling ko nasasufocate ako. Naubos na yung utot. In fairness, hindi dumating sa akin. Ikaw lang talaga nakaamoy, no? Ito na yung mga nakaamoy, yung mga nasa gilid. Kaya pala ganyan ang kulay niya. Ay, nako. Naman.
2:43, maraming salamat po. Ang Tabayanan, Beauty Brownie Bruno, susunod na alas 4 hanggang alas 6 na umaga dito sa Maynila. Sa lahat ng Yes FM networks all over the Philippines, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you guys. Batiin ko lang ang Yes FM Kawayan, Yes FM Dagupan, Yes FM Urdaneta, Yes FM Boracay, Yes FM Cebu, Yes FM Dumaguete, Yes FM Cagayan de Oro, Yes FM Zamboanga, and Yes FM General Santos. Ay nako, sabi ni Ateneo 3, ang dami mong buwisita, Kuya Mona. Ang dami nga nila. Paano mga nag-eyeball? Nag-eyeball dito. Tutugtugin natin. Yun na naman. Nakatugtog lang. Pare, mahal mo na naman ako. Pare, mahal mo raw ako. Dapat next time, pare, halikan mo ako. Ganon, no? Pare, pa isa lang. Ganon, no? Pare, pakis. Wala na ako ma-play. Ha? Kaka-play nga lang nga eh. Buti sana kung play natin nung unang part. Huwag ka mag-suggest. Kaya mag-suggest. Di kayo nakakatuwa. Ayaw. Ay, nako. Alam ko na. Para masaya. O siya. Ako po'y magpapaalam na. Hear you guys again. Later pa lang, hindi pala tomorrow, no? Para sa programang Gabi na Gising Na, kasama ko si Papa Jack ng Love Radio. So, wala na ba ako nakalimutan? Wala na. Announcement. Ito. Sa mga driver po ng Bataan Transit, hayay ba ang pag-drive nyo? Naku! Wag muna tayong tumingin sa legs ng mga tumatawid, ha? Bakit tumatawa? Eyes on the road, not on the legs. Ang Yes FM nga ho pala ay official radio partner ng Bataan Transit. Ha? Yan ang tunay na magaling na DJ. Hindi mukhang scripted. Siya? Alam na ako. 2:46. Until then, this has been Yes Diaries. And this has been your DJ. My name is Chico Loco on the radio. Saying goodbye, take care, and hey! Have a wonderful sleep. And may you all go far. Just keep it right here on Yes FM. Leaving you now with this song from South Border. One of my personal favorites, and kahit kailan. Para sa lahat ng mga wagas kong umibig. Parang wala naman dito nun. Para haya-haya.